When I was a young boy, my father... When I was a young boy, nung ako ay bata pa, talagang mura pa ang utak ko at polluted. Ako ay isang babaero. Sabi ko, gusto ko magkaanak na maaga. Kaso, nakakita ako ng scenario wherein anak mayaman yung babae pero siya ay itinakwil. Tapos nung tumakbo siya doon sa kakilala ko na hindi mayaman, nahirapan sila lalo. Kawawa yung babae, kawawa yung naging anak nila. So I decided na mag-ingat. Sige, wag pala ako mag-anak ng maaga, kailangan kong magka-pera. So, lumipas siyang panahon. Natututo ako sa buhay. Hindi lang pala pera ang kailangan para maging ama. Hindi pa pwede may anak ka, bigay-bigay ka lang ng pera, tapos wala ka. You have to be present in the life of your children. Bakit kaya? Nanonood kasi ako ng, ito na lang yung isi-share ko sa inyo dahil napanood ko lang to. Si Charlie Kirk. Ipinaliliwanag niya na maraming crimes ang nakocommit ng mga fatherless individuals. Either patay na yung tatay, either nakakulong yung tatay, o either iniwan ng tatay. So sabi ko, napakahalaga pala ng role ng isang tatay sa kanyang pamilya. So you have to be present. And kung ang nanay ang may napakalaking role sa development ng bata, let's say for example, kailangan natutulog sa tabi niya yung bata at least 9 months after ipanganak ito or more para sa development ng mga synapses ng brain ng bata. Kung ganon kahalaga, maliban sa feeding, maliban sa pangangalaga, maliban sa warmth, presence ng nanay, everything, the protection ng nanay, yung tatay dapat pinoproteksyonan at kinocomfort yung nanay. And malaking factor doon yung presence mo na hindi toxic. Naroon ka, tapos hindi ka toxic. So, wala akong nakitang magandang example noon masyado sa buhay ko. Pero, nagtatry akong matuto. So, hindi man ako ganon karaming pera, magsisikap akong tumami yung pera ko para sa anak ko. And at the same time, I have to be present in his life and sa life ng babae. You know, medyo old school ako eh. I do believe na happy wife, happy life, not because of pera lang. Nakikita natin yung mga luxurious na pamumuhay ng mga maluluhong babae na nagtataksil din naman. Lalo na sa Amerika, ang dami niya. Diba? Pinapakita sa media, pinapakita sa mga shows. Ang totoong kahulugan ng happy wife, happy life is the moral support ng husband. Yung kapag nangangalay na yung asawa mo sa pagkarga ng bata, hagurin mo yung likod ng asawa mo. Be there, be present. Show concern, makialam. Ipakita mo na you are there. And you should be there kasi anak mo yun. Ang pagkakaroon ng anak ay heritage from the Lord. Hindi natin sila pag-aari. Pag-aari sila ng Diyos. Pero ipinadaan sa iyo through your saling lahi. So I think they are more important than my own life.
So, dapat i-dedicate ko yung buhay ko na lumaki sila belonging to God. When I was a young boy.